Ang pagnanasa ang tumatakip sa purong kamalayan. Bhagavad Gita 3:38 salin. Kung paano ang apoy ay natatakpan ng usok, ang salamin ay natatakpan ng alikabok, o ang sanggol sa sinapupunan ay natatakpan ng sinapupunan, gayon din ang nilalang na may buhay ay natatakpan ng iba't ibang antas ng pagnanasa. Paliwanag. May tatlong antas ng pagkakatakip sa nilalang na may buhay, kung saan ang kanyang dalisay na kamalayan ay nalalabuan. Ang pagtatakip na ito ay walang iba kundi ang pagnanasa sa iba't ibang anyo, tulad ng usok sa apoy, alikabok sa salamin, at sa sinapupunan sa sanggol. Kapag ang pagnanasa ay inihalin tulad sa usok, nauunawaan na ang apoy ng espiritual na kislap ay bahagyang nakikita pa rin. Sa madaling salita, kapag ang nilalang ay bahagyang nagpapakita ng kamalayan kay Krishna, maihahambing siya sa apoy na nababalutan ng usok. Bagamat may apoy kung saan may usok, hindi pa ito hayagang nagliliyab sa unang yugto. Ang yugtong ito ay tulad ng simula ng kamalayan kay Krishna. Ang alikabok sa salamin ay tumutukoy sa proseso ng paglilinis sa salamin ng isipan sa pamamagitan ng iba't ibang espiritual na pamamaraan. Ang pinakamabuting paraan ay ang pag-awit, pagbigkas ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Ang sanggol na natatakpan ng sinapupunan ay isang paghahambing na nagpapakita ng kalagayang walang magawa, sapagkat ang bata sa loob ng sinapupunan ay lubhang walang kakayahang kumilos. Ang kalagayang ito ng buhay ay maihahambing sa mga puno. Ang mga puno ay mga nilalang na may buhay din, ngunit nailagay sila sa gayong kalagayan dahil sa matinding pagpapakita ng pagnanasa, kaya halos wala na silang kamalayan. Ang salaming nababalutan ng alikabok ay inihahambing sa mga ibon at hayop, at ang apoy na nababalutan ng usok ay inihahambing sa tao. Sa anyong tao, ang nilalang na may buhay ay maaaring bahagyang buhayin muli ang kamalayan kay Krishna, at kung ipagpapatuloy pa niya ang pag-unlad, ang apoy ng espiritual na buhay ay maaaring maglibyab sa anyong tao. Sa maingat na pag-aasikaso sa usok sa apoy, ang apoy ay maaaring magningas ng maliwanag. Sa makatuwid, ang anyong tao ng buhay ay isang pagkakataon para sa nilalang na makatakas sa pagkakagapos sa material na pag-iral. Sa anyong tao, maaring mapagtagumpayan ang kaaway na pagnanasa sa pamamagitan ng paglinang ng kamalayan kay Krishna sa ilalim ng wastong patnubay. Sa Bhagavad Gita 3:39 salin, sa gayon, ang dalisay na kamalayan ng tao ay natatakpan ng kanyang walang hanggang kaaway na anyo ng pagnanasa na kailanmay hindi nasisiyahan at naglalagablab na parang apoy. Paliwanag, ayon sa Manu Smriti, ang pagnanasa ay hindi kailanman nasisiyahan sa anumang dami ng pagpapakasasa sa pandama, kung paanong ang apoy ay hindi napapatay sa patuloy na pagdaragdag ng panggatong. Sa material na mundo, ang sentro ng lahat ng gawain ay ang relasyong sexual o ang gapos ng buhay na nakasentro sa sexual na pagnanasa. Sa karaniwang bilangguan, ang mga kriminal ay ikinukulong sa likod ng mga rehas. Gayon din, ang mga lumalabag sa mga batas ng Panginoon ay nagagapos ng buhay na pinaghaharian ng pagnanasa sa relasyong sexual.
Ang pag-unlad ng material na sibilisasyon ay nakabatay sa kasiyahan ng mga pandama ay nangangahulugang pagpapahaba ng pananatili ng nilalang sa material na pag-iral. Sa makatwid, ang pagnanasa ay sagisag ng kamangmangan kung saan ang nilalang na may buhay ay nananatiling nakakulong sa material na mundo. Bagamat habang nagpapakasasa ang isang tao sa kasiyahan ng pandama, ay maaring makaramdam siya ng tila kaligayahan. Sa katotohanan, ang tinatawag na kaligayahang iyon, ang siyang tunay na kaaway ng taong enjoyer ng mga senses o mga pandama. Haribol.